Matapos ang ginawang pag-suicide ni Kashima, ngayon na i-review na natin ang Chapter 131 at 132 ng Sakamoto Days. Sa wakas, masasaksihan na natin ang mga sumunod na eksena matapos ang pag-alis ni Uzuki at Kanaguri, dala-dala si Akira. Dito sa episode na ito ay matutunghayan ninyo ang pagkilos ng order matapos ang pigkasawi ng isa nilang membro na si Hyo. Kaya naman this is Mr. AI Anime at wag na nating patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang chapter sa pagbabalik nila sa Sakamoto sa Japan. Sa kanilang tindahan ay nakakadena ngayon si Kashima. Sabi ni Kashima, nagsasayang lang daw sila ng oras sa kanya dahil hindi siya ang tipo ng tao na basta-basta ipagbebenta ang kanyang mga kaibigan. Sagot naman ni Sakamoto, "Ganun ba? Sige, gawin mo na yan, Shin." Kaya agad namang tinanggal ni Shin ang ilang parte ng makinang katawan ni Kashima. Dito inapasigaw si Kashima, "Nang tama na, demonyo ka! Huwag mo na akong bawasan pa!" Isang araw, matapos ang pagbabalik nila mula Thailand, sinimulan na ng grupo ni Sakamoto ang pag-interrogate kay Kashima. Tinanong siya ni Shin kung gaano karami ang impormasyon na alam niya tungkol sa dual personality ni X, ilan ba talaga sila sa grupo, at ano ang kanilang tunay na layunin. Dagdag pa niya, kung ibibigay ni Kashima ang mga impormasyong ito, ay ipakikilala daw siya sa taong makakatulong na ayusin ang kanyang katawan. Pero sagot ni Kashima, "Tumahimik ka." Wala raw siyang balak makipagtulungan. Kaya sabi ni Shin na wala raw silbi ang lahat, sobrang tigas ng ulo nito at hindi na nababago ang isipan. Sagot naman ni Sakamoto, mukhang matatagalan pa sila nito. Bigla namang dumating si Lu na nagbiro pa na akala niya raw ay magdadala sina Shin ng souvenir mula Thailand. Naitanong naman ni Shin kung kamusta na si Haisuke. At sagot ni Lu, ganun pa rin daw, nakahiga lang at walang gana. Hindi naman nakasagot si Shin kung anong tunay na nangyari sa kanya doon. Samantala, si Aman ay nagsabi na baka dapat patayin na lang nila si Kashima dahil siya ang gumawa ng gulo noon sa JCC. Pero sinagot siya ni Sakamoto na hindi solusyon ang pagpatay. Kung may makukuha silang impormasyon mula kay Kashima, posible nilang maunahan si X sa mga plano nito. Kaya wag daw maging emosyonal. Maya-maya ay dumating si Hana, dala-dala ang tanghalian. Sinabi niya na lunchtime na, kaya sagot ni Sakamoto, "Sige, pupunta na kami." Sa kabilang banda, si Kashima namang nag-isip at naalala niyang kanyang nakaraan, ang panahong iniiwasan siya ng lahat hanggang sa lapitan siya noon ni Uzuki na tinawag niyang Master X. Pagbalik ni Hana, dala ang kanyang bag, bigla niyang pinasok dito si Kashima. "Aayusin kita," sabi niya. Nagulat si Kashima at tumutol. "Ano ba tong ginagawa mo? Huwag mo kong patripan. Hindi ko kailangan ng tulong mo." Pero sagot ni Hana, "Mr. Dear, hindi ka nakakakilos at inaaway ka nila. Naaawa ako sa'yo." At dali-dali niya itong isinama palabas ng tindahan. Nagreklamo si Kashima habang binubuhat ni Hana, "Hoy, ibaba mo ako. Masama yan sa likod ng bata." Pero sagot ni Hana, malakas daw siya kaya ayos lang. Hiyang-hiya naman si Kashima at napilitan na lang magpaubaya. Sa pagbabalik ni Sakamoto at Shin sa basement matapos kumain, laking gulat nila nang makita na wala na si Kashima, pati na si Hana. Nagalit si Sakamoto at agad na nag-utos, "Patayin na natin ang deer na yon!" Pero pinigilan sila ni Aman. Paalala niya na sila mismo ang nagsabi kanina na hindi solusyon ang pagpatay. Samantala, sa labas ay nagtanong si Kashima kay Hana kung saan sila pupunta. Sagot ni Hana, "Malapit na tayo." Sa isipan naman ni Kashima, wala raw talagang muwang ang batang ito gaya ng ama niya. Kaya hinayaan na lang niyang ayusin siya ni Hana, ngunit plano niyang i-hostage ito pagkatapos. Maya-maya pa, nakarating sila sa Ika-Toys. Tinuro ni Hana ang counter at inilatag doon si Kashima. Sabi ng may-ari, "Wow! Isang tier lobot ba ito, Hana?" Sagot ni Hana, "Pwede niyo po bang ayusin ito para makalakad siya?" Sagot ng matanda, kaya niya itong ayusin at susundin na lang niya ang interpretasyon niya. After all, marami na raw na itulong si Sakamoto sa kanya. Inayos ng matanda si Kashima at matapos ang ilang minuto ay muli itong nakalakad. Pero nagreklamo si Kashima, "Ano ba tong baduy na legs na to?" Habang si Hana naman ay mukhang satisfied na satisfied. Pagkatapos ay itinulak na siya ni Hana at sinabing pupunta sila sa appliance store. Reklamo ni Kashima, hindi niya makontrol ang kanyang mga threads, pero sagot ni Hana,
Ayos lang yan, magtiwala ka lang sa sarili mo. Pero still, may pagka-creepy pa rin daw talaga ang robot na ito. Kaya sabi naman ni Kashima, papatayin ko talaga kita. Nagpasalamat naman si Hana pero matapos niyan ay nilagyan pala ng isang fan sa likod si Kashima. Kaya sabi pa ni Kashima, paano pa ba ako makakakilos nito kung may fan ako sa likod? Hoy, ine-enjoy mo pa talaga ang hangin ah. Matapos niyan may pinuntahan ulit sila para mabigyan naman ng bagong braso at kamay si Kashima. At ang napili nila ay mula sa isang UFO catcher. Kaya sabi naman ni Kashima, gawin mo pong matibay ito. Sunod naman ay pinalagyan pa ni Han ng Wi-Fi si Kashima. Pagkatapos nito nagpahinga muna sila at sabi pa ni Han, napaka-useful mo na Kashima. Sagot naman ni Kashima sa isip niya, walang hiya sila, pinaglaruan pa nilang high-tech kong katawan. Tinanong naman ni Hana kung ano ba raw ang iniinom ni Kashima. Sagot ni Kashima, diesel oil. Kinumusta pa ni Hana kung ayos na ba ang katawan nito. Naiinis na sagot naman ni Kashima, mukhang ayos ba ito sa paningin mo? Mga salitang nagpalungkot kay Hana, kaya bigla namang naglabas si Kashima ng isang banyong maliit mula sa dibdib niya na ikinatuwa ni Hana. Sa isip naman ni Kashima, napaka-ridiculous nito. Kaya sinabihan na niya si Hana, hoy, kahit bata ka pa, sigurado namang napansin mo na kaaway ako ng ama mo. Magagalit talaga siya dito. Sagot naman ni Hana, hindi siya magagalit. Lagi niyang tinutulungan ng mga taong nangangailangan, kaya gusto ko rin maging kagaya niya. Sa isip ni Kashima, may realization. Isa lang ang malinaw. Sa pagpunta niya sa lugar nila Sakamoto, nakita niya na si Hana at si Sakamoto ay pinagkakatiwalaan talaga ng mga tao. At dun niya naisip, baka nga lumalaban si Sakamoto para protektahan ng mga taong ito. Pero ako, sino ba talaga ang pinoprotektahan ko? Maya-maya pa, biglang may sasakyang sumimplang sa railguard at tumatakbo papunta kay Hana. Mabilis namang kumilos si Kashima at pinigilan ito, pero sobrang bigat ng sasakyan, kaya sinabihan niya si Hana na tumakbo na. Buti na lang, biglang may sumipa sa sasakyan kaya tumilapon ito. At ang sumipa, si Sakamoto mismo. Sabi ni Sakamoto kay Hana, kanina pa kita hinahanap. Nagulat naman si Kashima. Sabay sabi ni Sakamoto kay Kashima, ang pangit naman tignan nito. Kaya nagsalita si Kashima, Sakamoto, wala na akong silbi. Inabandon na ako ng mga kasamahan ko. Patayin mo na ako. Sagot naman ni Sakamoto, hindi ko gets. Wala akong interes na patayin ka o kahit si X. Ang gusto ko lang pigilan sila. Tanong ni Kashima, bakit mo paniniwalaan ang mga salitang yan? Ang mga tao may masamang motibo at plano talaga. Sagot ni Sakamoto, nung sinubukan mong iligtas ang anak ko kanina, nakita ko na wala kang masamang motibo para gawin yun. Biglang naalala ni Kashima si Usuki, Master X, kaya sinabi niya kay Sakamoto, sasabihin ko na ang nalalaman ko, pero sa isang kondisyon, ipangako mong ililigtas mo ang aking Master X. Sagot naman ni Sakamoto, deal. Pagkatapos, binigay ni Kashima ang resibo ng nagastos sa repairs niya. Sabi ni Sakamoto, mura lang pala, 2,000 lang. Matapos nito, ipinakita ang isang flashback. Tila kinakausap ni Usuki ang sarili niya. Patawad, huwag ka sana magalit ng husto. Malapit na magiging okay ang lahat. Kapag nangyari na yon, bumalik sa present. Sabi ni Kashima, sa gabi raw, madalas niyang naririnig ang kanyang master slur na may kausap sa kwarto nito. At ang taong iyon ay walang iba kundi si Rion Akao. Makikita si Kashima sa loob ng isang room kasama nila Sakamoto. Sabi ni Shin, ganun ba? Pero una sa lahat, bakit nandito kayo sa room ko? Sagot ni Sakamoto, gumagana kasi ng maayos ang AC dito. Tinanong naman ni Sakamoto si Kashima, ang rason kung bakit inatake mo ang Louvre noon ay para magamit ang abilidad ni Shin at mabasa ang isipan ni Slur, hindi ba? Sagot ni Kashima, oo. Pero hinadlangan niyo ako noon. Ang paniniwala ko, para mapuksa ang masama, kailangan ding gumawa ng masama. Pero walang nakakaintindi sa akin noon, maliban lang sa Master Slur. Siya lang ang sumusuporta sa pananaw ko sa hustisya. Siya ang nagpakita sa akin ng daan. Noon, napag-usapan namin na uubusin namin ng JAA para makabuo ng isang mundo na wala ng assassin. Para sa kapakanan ng lahat, kailangan ng kaunting sakripisyo. Pero ngayon,
Sobra na ang ginagawa ni Master Slur. Hindi lang JAA ang gusto niyang wasakin, pati ordinaryong society. Mga salitang agad na nakakuha ng atensyon nila Sakamoto. Sabi pa ni Kashima, nawala na si Slur sa tunay niyang sarili. Baka dahil ito sa taong nakapose sa kanya, si Rion Akao. Magbabayad ang masamang espiritong yon. Sagot naman ni Sakamoto, hindi ganyan tao si Rion. Ang ginagawa ngayon ni Slur ay para kay Rion. Sakit lang yon sa ulo. Sabi naman ni Kashima, Sakamoto, dito talaga tayo hindi magkakaintindihan. Kaya sabi ni Shin, isiset aside muna natin kung si Akao ba ay kaibigan o kalaban. Dagdag naman ni Amane, oo, kasi wala ring saysay kung magdidiscuss tayo ng bagay na wala tayong pruweba. Ang kailangan natin ay useful na impormasyon kung sino-sino ang miyembro ng grupo na X, ang mga ramas nito at pati ang mga kahinaan. Nasabi naman ni Kashima na hindi raw siya obligado na magbahagi ng mga ganong klaseng impormasyon sa kanila. Mga salitang nagpainit ng ulo kay Amane kaya nasabi nito kay Sakamoto na isuko na natin ito sa JAA. Kung hindi, ililigpit ko siya ngayon dito mismo. Pero pinigilan naman siya ni Shin at sinabing, huwag kang magkalat sa kwarto ko, Amane. Sabi naman ni Sakamoto, teka, Amane, gusto niya lang na mapigilan talaga natin si Slur sa gagawin nito. Kaya diretsong tinanong ni Sakamoto si Kashima, magsalita ka na. Ano ba talaga ang balak ni Slurry at ng mga kasamahan niya dito sa Japan? Sagot ni Kashima, sa October 31 daw sa Okotabe New National Museum of Art ay may gaganaping Assassin Exhibit of the Century. Doon daw ilalagay ang iba't ibang klaseng aktwal na armas, notes, skeletons at marami pang ibang materials mula pa noon hanggang ngayon. Lahat daw ng mga bagay na hindi pa kailanman nakikita ng mga ordinaryong tao ay ilalabas sa event na iyon at ito raw ang magiging pinakamalaking exhibit sa buong bansa. Sabi naman ni Amane na narinig niya raw na co-sponsor ng event ang JAA at itong exhibit ay nagtutour din sa buong mundo at paparating na sa Japan ngayong summer. Ayon naman kay Shin, masyadong marami raw ang mga bagay na i-exhibit para sa isang regular na art museum lang. Dagdag pa ni Amane, may mga museum nga raw sa London na nagfi-feature ng mga torture instruments at maging serial killer exhibits, kaya posible raw na ganoon ding karami ang ilalabas dito sa Japan. Kaya tanong ni Sakamoto, so anong problema doon? Sagot ni Kashima, sa araw daw ng exhibit ay mismong si Sai Asaki, ang current chairman ng JAA ang magpapakita roon. Nagulat naman si Shin at tinanong kung bakit ang chairman ng JAA na kilalang hindi nagpapakita sa publiko ay biglang dadalo. Sagot ni Kashima, isang art lover at collector ng mga antique si Asaki kaya magpapakita siya sa event. Dito na binunyag ni Kashimang totoong plano. Sa araw na dadalo ang chairman, papasabugin daw ni Slur ang buong museum kasama lahat ng tao at lahat ng bagay na nasa loob. Mga salitang labis na ikinagulat ng grupo. Sabi ni Shin, ang buong museum? Pero bakit? Dagdag pa ni Amane, on average ay nasa 1,000 katao ang bumibisita sa museum araw-araw. Kaya kung gagawin ni Slur ito sa peak hours, minimum 1,000 na inosenteng tao ang madadamay. Ito raw ang magiging pinakamalaking terrorist bombing sa kasaysayan. Kaya nasabi ni Kashima na kahit puno ng masasamang tao ang JAA, ang pagpatay ng napakaraming inosente ay hindi kailanman bahagi ng kanyang hustisya. Sa kanyang isipan ay humingi rin siya ng tawad kay Uzuki. Kaya dito niya tuluyang sinabi sa grupo na gusto niyang pigilan ng ating mga bida ang kanyang master na si Slur. Binigyang diin din niya na may isang buwan na lang bago maganap ang Assassin Exhibit of the Century. Matapos nito, sa isang lugar ay makikita si Heisuke na nag-e-ensign ng kanyang pagbaril. Ngunit tuwing tumitingin siya sa scope, naalala niyang nangyari sa Thailand, kung saan aksidenteng natamaan niyang isang bystander. Paulit-ulit na nagpa-flashback ang alaala sa kanyang isipan. Maya-maya pa ay may dumating na sasakyan at isinakay siya rito. Bigla siyang tinutukan ng baril ni Usaragi at Nagumo, habang nagmamanyaho naman si Shishiba. Sabi ni Shishiba kay Heisuke, "Oy, Mashimo, huwag kang kikilos." Tinutulan naman ni Usaragi at sinabing dapat na raw patumbahin agad si Heisuke. Ngumulit sagot ni Shishiba, "Hindi ko sinabing naggawin mo yan." Sa isipan ni Heisuke, iniisip niya na sila pala ay mga kasamahan ni Sakamoto. Biglang may umatake mula sa labas at muntik siyang tamahan ng sniper pero nailigtas siya ni Nagumo. Sabi ni Shishiba, "Di ba sinabi ko sa'yo na huwag kang kikilos? May isang tao kasi dito na sobrang gustong mapag-isa.
Madali siyang magpanik kaya huwag mo siyang i-trigger. Doon na-realize ni Heisuke na may isa pang sniper sa order at iyon ay si Kamihate. Nasabi ni Nagumo, so nagbalik na pala sa Japan si Kamihate. Sagot ni Shishiba, hindi ko pa nakikitang mukha niya. Ngumit pinilit ni Nagumo na nakita na nga ito. Tumanggi pa rin si Shishiba at tinawag itong sinungaling. Bumalik sa usapan si Shishiba at sinabi kay Heisuke na narinig daw nila na nakaharap niya ang leader ng gang ni X. Kaya kailangan niyang sabihin ang lahat ng detalye, ang lugar, armas ng kalaban, itsura, personalidad at lahat ng bagay na nakita at naramdaman niya noon. At dito na mga kaibigan, opisyal na inabdak ng order si Heisuke. Ano kaya ang susunod na mangyari sa kanila matapos ang pagdukot na ito? At ano naman ang magiging hakbang ni Sakamoto at ng grupo matapos nilang malaman mula kay Kashima ang napakasamang plano ni Uzuki? Well, tutok lang kayo sa susunod na chapter kasi dito na natin tatapusin ang video sa last panel na ito mga kaibigan. Kaya kung nagustuhan ninyong video, don't forget to like, comment, at subscribe para sa mas marami pang ganitong kwento. Maraming salamat! This is Mr. AI Anime at kita-kits tayo sa next video.